God. Ang panalangin daw po natin ay, ang salitang pananalangin daw po ay close po natin sa Diyos, pakikipag-connect natin sa Lord. Amen? Pakikipaglapit natin sa Diyos. Bakit po? Kasi ang pananalangin po ay, pwede ka sa pamagitan po ng pananalangin ay para ka na rin po nakikipag-usap sa ating pong Diyos. Amen? Na nanalangin ka na, nagsasalita ka, na parang siya ay kaharap mo lamang. Ganun po yung pananalangin. Kaya sabi niya po dito sa Psalm chapter 145 verse 18, sabi niya, siya ay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sino mang taong pagtawag sa kanya ay tapat at totoo. Kaya siya daw po ay handa pong makinig at handa pong tumulong sa atin, sa sino mang tao na tatawag po sa kanya ng tapat at totoo. Kaya dapat kapag tumawag tayo sa Diyos, dapat ay mayroon tayong katapatan at totoo na makikita ng Diyos sa ating pong mga puso. Alam niyo po kasi sa larangan po ng pananalangin, ang susi po talaga ay puso. Hindi po ang bibig. Amen? Dahil itong bibig ginagamit lang po natin sa pagsasalita. Pero kahit anong gawin mong pagsasalita na manalangin ka ng manalangin, kung hindi mo gagamitin ang puso, useless po ang pananalangin. Dahil dito po nakadepende ang Diyos sa puso po natin. Dahil sa ang puso natin kapag siya ay maalag, maapoy, at nag-desire na manalangin ka, matututo kang manalangin. Hindi ka pa man nanalangin, nakaupo ka pa lang, tumutulo na yung luha mo. Ganun po, kapag nag-decide ka na manalangin, na gusto mo talagang manalangin. Hindi mo kailangan magsalita, tutulo na lang yung luha mo. Alam niyo po, danas ko po yan. Sino po nakakaranas niyan? Na kapag nakaupo ka, bigla ka na lang umiiyak. Na hindi pa alam ba't ka ba napaiyak? Dahil po ay, nandoon po naranasan mo yung pag-comfort, pagdalaw sa iyo ng Lord na nilalagay ka niya sa kalagayan na sinasabihan ka na, kinakausap ka niya, anak, manalangin ka. Anak, ipanalangin mo, sige ito, nandito ako. Ganun po kasi yung kalagayan ng pananalangin. Na talagang kinoconvert ka ng Lord, na parang feel mo na talagang nariyan siya. Kaya marami nga po nagtatanong bakit daw po natin nasasabi ang Diyos na buhay? Sabi ko, kasi nga po, naranasan natin siya. Naranasan natin yung pakiramdam na yung feelings na nagpaparamdam siya, tinatouch na tayo, kinoconvert niya tayo. Kasi kung patay siya, paano mo siya maranasan? Amen? Yun po yung sinasabi ng tao. Bakit daw po natin sinasabi ng Diyos ay buhay? Buhay naman po talaga ang Diyos Kasi diba, pagdating sa pangatlong araw, siya po yung muling nabuhay. Wala naman po sinabi na sa pagdating ng pangatlong araw, na siya po'y nabuhay at muli pong namatay. Wala naman po sinabi. Ibig sabihin, pagkatapos ng 3 araw, siya po'y nabuhay. Tuloy na po siya hanggang sa nabuhay na po siya. Hindi naman po sinabi patay po siya. Amen? Kaya, yun po yung pagkagulumihanan ng lahat po ng mga tao na hindi nila naunawaan kung bakit sinasabi natin ang Diyos ay buhay. Dahil kung hindi po siya buhay, paano ka nasasagutin sa panalangin mo? Paano niya ipoprovide yung hinihingi mo kung patay pala siya? Siyempre, patay siya Amen? So, hindi siya sasagot kasi patay siya. Pero dahil sumasagot siya, ibig sabihin, siya ay buhay. Kaya siya yung Diyos buhay. Kaya yung sinasabi ko sa mga tao, kung patay pala ang ating Panginoon, bakit ka na nanalangin? Bakit ka humihingi? Siyempre, humihingi ka, hindi ka nabibigyan kasi patay nga siya Pero dahil buhay siya, sasagutin ka niya. Ibibigyan niya ang hinihingi mo kasi nga buhay siya. Doon niya pinapatunayan na buhay siya doon sa pagsagot niya sa atin pong mga panalangin, sa pagsagot niya sa atin pong mga hinihingi sa Kanya. Amen? Yun po yung kamangmangan po ng mga tao na hindi nila naunawaan. Kaya mapalad ka kung ikaw ay nakakilala sa Diyos. Meron kang napakalaking connection sa ating Diyos na buhay. Kaya para magkaroon ka ng connection sa ating Diyos na buhay, manalangin ka ng manalangin. Amen? Dahil sa larangan ng pananalangin, doon na nakikipag-upit sa ating Diyos na buhay. Amen?